Sa nagsasabing mabuti ang Diyos sa buhay nila. Hallelujah. Amen. At bago tayo magsimula, atin mo nang i-declare ang ating life, ang ating full verse. Amen. Sabi dito sa Luke 4:18 to 19, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the Anointed One." Sama-sama din natin i-declare ang ating JU1 culture. Ang sabi dito, "I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme." Bago ako dito pumunta, ako binubulong ako, Passion Week for 18 minutes, tsaka yung culture. Kasi last week nakalimutan ko. Amen. Masyado akong na-excite. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, ready na ang lahat? Amen. Amen. So ito ay connected lang dun sa preaching ko nung last week. Diba? Ang sabi ko, new chapter. So pag new chapter, ibig sabihin may change. Kasi magpapabalik ka Ang sabi naman dito, ang aking ituturo ngayon ay pinamagatang Embracing Your Next Season. Ayan naman. Naistress na kasi dito ka. Yan. Embracing your next season. Sabi dito, yakapin mo daw yung susunod na panahon ng buhay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. So ano yung season ng buhay mo ngayon? Ikaw ga'y masaya? Ikaw ga'y pinagpala? Ikaw ga'y excited? Ikaw ga'y in love? Ano bang season ng buhay mo meron? Ano yung kalagayan ng iyong puso? Sabi nga. Amen? Yan. Bigyan natin si Pitak ng mga 1 minute. In your next season. Ang ating key verse ay matatagpuan natin sa Ecclesiastes 3:1. Sabi dito, "There's a time for everything and a season for every activity under heaven." Ang sabi dito, mayroong oras sa bawat bagay at sa bawat panahon na nangyayari sa ating mga buhay. Balik tayo doon sa unang picture, Tita Kat. So, Bigan, sino dito yung ngayon pa lang nakaranas ng 4 season? Yung natural weather ha? Ako, first time ko. Sa Middle East kasi, ano wala ba sa Middle East? Winter at saka summer. So, first, nung pumunta ako dito sa New Zealand, first time ko makaranas ng 4 season. Amen? At nung first time, di ka exciting? Yung pagbaba ko pa lang, dumating ako dito spring. So pagdating ng spring, ang ganda ng mga bulaklak, ang ganda ng mga kulay ng mga puno. At first time kong makakita ng iba-ibang kulay ng dahon ng puno. Sa picture ko lang nakikita. Amen? Pagdating mo dito, ma-amaze ka talaga, especially sa Hawke's Bay, ang ganda ng paligid. So akala ko ang puno, green lang. Mayroon palang orange, may brown, may red. Iba-iba pala, di ba? So, nung bago pa lang ako dito sa New Zealand, sabi ko, nakaka-excite naman. Every time nalalabas ako naman, Lord, grabe ka. Salamat sa biyaya mo. At lagi ako may selfie. Siyempre, reporting kay my Robs. Pagka kami nakita magandang bulaklak, magandang may selfie. At isisend. Amen. So, nung dumating ako dito, sabi ko nga sa inyo, na-amaze. Pero, na-amaze ako. At nakakatuwa, spring na, pero naka-winter jacket ako. Every time na papasok ako
school, ako lang yung naka-winter jacket. Kasi bakit? Super lamig. Kasi imagine maglalakad ako dun sa bahay namin papuntang bus station, umuulan. Tapos, habang umuulan, alam mo yung meron pang matinding yung ng hampas ng hangin. Yun kasi yung nakakapagpalamig doon eh. So alam mo yung init na init. Kapag dating ko sa school, yung mga kaklase ko nakasando, naka-short. Tapos ako naka-winter jacket. Naka-bonnet pa ako yun ha. Kasi first time kong ma-experience yon. Tapos sabi dito, magkaan na mag-winter. Excited ako kasi bakit? Anong meron sa winter? Ay, di pa pala. Summer pala muna. Summer. Pagdating ng summer, excited ako kasi diba, pag summer, anong meron dyan? Picnican, swimming, diga? Kala ko, ganoon din dito sa New Zealand. So, first time namin lahat magkakaklase, sabi namin, sige, mag-swimming tayo. Swimming kami, naka-short. Talaga ready. Pagdating namin sa dagat, siguro mga 5 minutes pa lang, ayun, hindi na kami lumubog ulit kasi bakit sobrang lamig din. Hindi namin kaya. Hanggang dumating yung time na, falls naman daw. Punta kami ng falls, ang ganda ng falls. Excited din kami. Yung parang ilalagay mo palagi yung paa, parang may yelo. Punong-puno. Hanggang picture na lang kami. So, So, excited tayo sa mga pagbabago ng panahon at excited tayo sa pagbabago ng mga karanasang ipinaparanas sa atin ng Lord. So, summer, autumn. Siya na yung favorite na season. Kasi bakit? Lalong ang ganda ng kapaligiran. Amen. Super ganda yung mga tanawin. Talaga sa Lord, grabe na-amaze ako. Every time na magbabasa ko, tapos yung makikita mo yung bundok, nagkakaroon na ng mga siyoka. Nasabi ko, grabe, akala ko sa postcard ko lang ito makikita. And here comes the winter season. Grabe, akala ko ang winters parang sa Dubai lang. Nung nasa Middle East kami pag sinabi mong winter, ang tataas ng boots ng mga tao. Di ba? Meron kami ninulang boots kung boots talaga kami. Pero, ilan yung 23 ba? Yung 20. Parang mga ganun lang ang Basta hindi siya bumababa sa 20. Pero boots kung boots ang mga tao. Amen? Maraming malaban. Pero dito, nung winter dito, first time kong maranasan, alam mo yung 5 t-shirt, meron akong jacket, meron pang super lamig. Hindi ako tawag dito? Hindi ako makapag-heater kasi bakit? Sabi nung landlady namin, mag-charge ka ng extra pag ikaw Itinago pa namin yung heater namin kasi extra charge. So since kami mga student, wala kaming work, tipid mode kami noon. Sabi nga, habang naisi ang kumot, di mamalok to. Di ang ginagawa ko para walang extra charge, di extra damit ang ating gawin. Naka-leggings ako, meron pa akong yung hindi, di ba yung una-muna yung parang heater sa katawan? Ano ba tawag na? Thermal, tapos naka-leggings ako, tapos naka-pajama ako, tapos naka-winter, tapos ang kumot ko 3. Alam mo yun, super bigat. Pero nasanay ka na lang kasi bakit? Kailangan magtipid. Amen. And then, habang lumalakad ako, unti-unti ko nakikita na lalagas yung mga mga Sabi ko, parang napaka-depressing naman ng winter season. At nag-conclude ako, ayoko ng winter. Kasi unang-una masakit sa buto. Malaba. Sobrang nakakalungkot. Parang lumungkot ako ng winter season. So parang ganun din dito sa buhay natin. Kung makikita natin, meron tayong mga natural season na pinagdadaanan. At tayo bilang Kristiyano, meron din tayong tinatawag na spiritual season. Amen. Hindi every time ng buhay mo pag pumunta ka dito sa church, excited ka. Woo!
Sumisigaw ka, Lord, salamat sa kabutihan mo. Amen. May pagkakataon na ikaw ay pumunta dito, parang, Lord, yung ikaw ay sobrang lungkot. May pagkakataon sa buhay mo na ikaw ay nagtatanong, nagwawala, hindi ako ay nandini. May pagkakataon sa buhay mo na hindi mo alam kung saan ka ulit mag-uumpisa. Amen. Ibig sabihin, tayo bilang Kristiyano, dumadaan din tayo sa spiritual season ng buhay natin. Pero ang sabi ko nga kanina, may pagbabago. Amen. May change. From next, sabi ko nga, nung last week, next chapter, to new season and how to embrace that season of your life. Sabi nga, life is constantly changing. Sinong naniniwala dito? Yung katabi mo nung isang araw, hindi mo nakatabi ngayon. Yung kasama mo nung isang araw, hindi mo nakasama ngayon. Amen. Yung ginagawa mo nung isang araw, hindi mo na ginagawa ngayon. Kahirap naman tayo by 40 years old na, ang ating pa rin ginagawa ay katulad ng ginagawa ng Chase, ni Ray. Diga? Lalo namang nakakatakot kung ang ginagawa natin ay yung katulad pa rin ni HC, yung anak ni Lorelyn na baby. Yung 40 years old ka na ay nagkagapang ka pa. Diga? So, ibig sabihin, when we walk sa ating buhay spiritual, dapat may nakikitang pagbabago sa buhay natin. Amen. Kasi bakit? Pag ikaw ay sinabi, ilang taong ka ng Kristiyano? 10? Ay, 10 taong ka ng Kristiyano? Hindi ka't mapapatanong ka. Ayoko lang sabihin, sure ka ka? Sure ka ka? Di ka, minsan, nako-question ang pagiging Kristiyano natin because people can't see any changes sa buhay natin. Amen. Napakadaling sabihin mo na, hindi, born again ako. Napakadaling sabihin, hindi, nakilala ko ng Lord, tinanggap ko ng Lord. Pero kumusta ang buhay mo? Kumusta ang pamumuhay mo? Kumusta paano ka tumatayo sa pananampalatayang sinasabi mo na tinanggap mo? Amen. Napakadaling sabihin na born again ako. Napakadaling sabihin na ako ay tagasunod ng Diyos. Pero kumusta ang bunga? Kumusta ang puso? Kumusta ang ating buhay? Amen. Tayo ay pagpapala sa ating mga katabi. Tingnan mo yung katabi, pagpapala ka din. Sabi ni Bella, sino dito mo kaya? Amen. Pagpapala ka ga sa katabi mo. Sabi ni Kuya, Amen. Hindi ko talaga pinanindigan ni Kuya, Amen. Pagpapala ako. Amen. Pagpapala tayo sa ating mga katabi, tingnan mo, kapogi, kaganda. Diga? Sabi ko nga dito, next, ang ating, binasa na natin yan kanina, what the writer of Ecclesiastes is telling us is that there are different seasons in our life. Some will come to us as a result of our choosing. Ibig sabihin, kung ano yung season ng buhay mo ngayon, sometimes, result iyan kung paano mo pinili ang dadaanan mo. Kung pinili mo maging masaya, didili ka. Kung pinili mo maging malungkot, ay didili ka. So, ibig sabihin, ano man ang season ng buhay natin ngayon, sometimes, it's because we choose that season. We choose that path ng buhay natin. Sabi nga, no season is perfect and we have no control over them. Amen. So, ang season ng buhay natin, hindi yan perfecto. Sino dito yung tingnan yung kapartner ninyo? Kung wala kang partner, tingnan mo yung Facebook kasi nandyan yung partner mo. Wala din? O yung wala pang hahanapan ng Lord, Lord,
Sabi ni John, ay hindi na ako ang pastora. Amen. Dadalawa ka naghahanap? Madadalawa. Lord, dadalawa na po ang naghahanap. Mamaya ako ay ipadalaw na. Amen. So, ibig sabihin, tingnan mo ulit ang iyong katabi. Wala yung ibang katabi mo. Hindi mo kontrolado ang katabi mo. Kasi bakit? Yung katabi mo may sariling season ng buhay niya. Hindi mo pwedeng ipagpilitang hindi ako nandito sa masayang season, dapat nandito ka din. Nandito ako sa season na ako ay malungkot, dapat malungkot ka din. Nandito ako sa season ng buhay ko na may mga pinagdadaanan ako, dapat pagdaanan mo din. Hindi, kasi bakit? May iba-ibang season ng buhay ng bawat isa. So huwag mong ipilit na kung ano yung season mo, especially sa mag-asawa. Amen? Minsan nakakauna yung init na init. Hindi dati mainit ka din, at ako mainit sa pamilya today. Di ka dati. Diba? May mga pagkakataon yun sa buhay natin. Pero ito ang sinasabi ng Lord sa atin. Unawain natin ang ating mga kaparehas, ang ating mga kaibigan, ang ating mga ini-invite. Amen. Sabi niya, Rimay, ang dami ka natin i-invite. Ay, bakit siya kayo mga hindi nagsisipunta? Bakit? They have their own season ng buhay nila. Pero anong gagawin natin? Nurture them in prayer. Kasi bakit? Hindi naman tayo magdadala ini ang Lord. Hindi natin pwedeng gamitin ang ating mga lakas na kailangan pag Sunday na nandun na tayo sa kanilang bahay, magsisimba, whether you like it or not. Tutukan ano? Simba naman. Yung alas 4 palagi gising na mga taga-JA1 Selvi, natututukan na yung mga ini-invite. Kung hindi magsisimba, okay ka. Parang ganyan hindi na eh. Invite lang ng invite pa, mapagod sa pag-invite. At sabi nga dito, may mga pagbabago sa buhay natin na iminangkap natin. May pagbabago. Parang panahon. Pagbabago ng panahon. Pinaghahandaan natin, magbe-winter na, magsa-summer na, mag-i-spring na, mag-autumn na. Ibig sabihin, we are welcome for the changes ng ating buhay. However, most of the time, maraming season ng buhay natin na hindi natin nakita, hindi natin naisip, hindi natin naplano, at hindi natin sometimes gusto. Amen. Pero, ipinahihintulot ng Diyos. Kasi nga sabi sa Romans 8:28, everything works together for good for those who love God. So ano ang season ng buhay natin ngayon? Sometimes God allowed it. Pero ano ang dapat natin gawin? Dapat matutunan natin i-embrace ang pagbabago na ipinahihintulot ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, we should anticipate, we should adjust, and we should welcome the changes na ipinahihintulot ng Lord sa buhay natin. Ibig sabihin, ang bawat pagbabago, ang bawat season na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin, ito ay may kalakip na pangako kung tayo ay magtitiwala at kung tayo ay kakabit sa Kanya. Walang ibang kakapitan tayo. Ibig sabihin, dapat ang focus natin ay ang Lord. Walang iba. Hindi ang katabi natin. Amen. Next point. So, mayroon akong pinili dito na iba-ibang season na na-experience ng isang Kristiyano. Amen? So, ang unang season dito ay ang dry season. Amen. Sinong naka-experience na ng dry season?
Sabi niya, ito yung napakahirap. Sabi niya, ito yung season na parang hirap. Kasi bakit? Dito mo mararamdaman na parang katahimik ng Lord. Kahit ako'y gumising na ng maaga, nag-pray na, lahat na, sumigaw na, lahat na ginawa ko. Pero bakit parang hindi ko nararamdaman yung presence niya? Amen? Di ba may mga pagkakataon na pag sumimba tayo dito, sige, parang kadray ng ating service ngayon. Naranasan na ninyo yun? Yung parang kadray na, naramdaman mo ba yun? Naramdaman mo ba turo ni Pastor? Parang kadray, ano? But sometimes, nag-go through tayo sa season ng buhay natin kasi unang-una, nakakaranas tayo minsan yung mga problema. Yung tough times sa buhay natin, yung hard times, na parang nakikipaglaban tayo between right and good, between evil and God. So parang nakikipag-juggling tayo na ano ba ang isusundin ito. And sometimes, suddenly we will experience that life is not lined up according to what we wanted. Pag tayo ay nagpaplano, nung pumunta kami dito sa New Zealand, kaganda ng aming plano. Sabi namin, Daddy, 1 taon ka lang ha, ito ang aming plano. Mag-aaral ako sa New Zealand, 1 taon lang tayo magkahiwalay, magnegosyo ka, sinusuyin mo yung mga bata. After 1 year, sumunod ka kaagad. Ay, inabot kami ng 4 years. Kasi bakit? Gawa ng COVID. So, dumating ako sa point ng buhay ko na sabi ko, ayoko na talaga, Lord. Kakayos ng plano mo, ang dami mong iniwang pangako sa amin, ang gaganda ng pangako mo. Sabi mo, Lord, pagpapalangin mo kami, ang New Zealand is a land of flowing with milk and honey. Literal. So, akala namin, pagpunta ko dito, yun agad yung mga experience namin. Kasi bakit? Ang ganda ng New Zealand. Pero bakit, Lord, nakaka-experience ako ng ganito? I'm on my devotion, grabe ang pray ko. Pero alam mo yun, yung nararamdaman ko within me is dragging me down para magsabi na ayaw ko na, Lord, punta na lang ulit kami ng UAE. Sa UAE kahit pa paano nakakaipon kami. Sa UAE magkakasama kami. Pero ba't nung ako dumating na dito sa New Zealand, kahirap ka. Imagine po ako ay accountant by profession. Pagdating ko dito, nagsiserve ako, server. Kasi hindi ko pa maintindihan yung accent ng Kiwi. Sino dito yung first time na dumating dito ay alam agad ang accent ng Kiwi? Di ka? Pagdating ko dito, alam mo yung order, mag-take ako ng order, puro mali. Pero biyaya ng Lord ka. Yung lahat ng order ay pinapa-uwi sa akin. Sabi niya, siguro you're doing it intentionally, ha? Sabi ko, no. Talagang hindi ko lang maintindihan. Hanggang dumating ako sa time na, yun, naglilinis na. Talagang, tapos yung kuko ko, pinipicturean ko kay Maynir. Sabi ko, ang pangit na ng kuko ko, Daddy. Tapos alam mo yung nagtrabaho ako sa pack house, yung magbubuhat ka ng 20 kilos, 30 kilos na apple. Sino nakapasok na dito sa pack house? Wala pa. Pag nagtrabaho ka sa pack house, ang daming apple yun umiikot. Tsaka mabilis yun. Parang isang malaking table yun, lahat ng apple, sunod-sunod yun. So, kailangan mabilis ka doon pagpapak. So, pag kuha mo ng apple, dapat alam mo kung alin yung ipapak mo at itatapon mo. Kasi pag na-QA ka, bubuhatin mo na naman yung 30 kilos na yun para i-double check mo isa-isa. At hindi ako marunong mag-drive. Yung dumadating ako sa point na wala na akong choice maglalakaw. Parang hindi ako makapasok sa trabaho kasi hindi ako marunong mag-drive. Hanggang naman hindi, kailangan ko ng magatunan. I need to embrace this season na may binabago ang Diyos sa buhay ko. Kasi bakit masyado akong umasa sa Daddy?
Pag may gusto ako dati, pag ito dati, ay walang dati ng 4 years, akala ko 1 taon lang ang. So, kailangan kong matutong mag-drive. At alam niyo, ang alam ko lang na i-drive, bahay namin at trabaho ko. Pag sinabi mong punta ka ng city, maglalakad ako papuntang city or magbabas. Kasi hindi ko siya kayang i-drive. Pag magpa-parking ako, inaabot ako ng 30 minutes. So, ang pasok ko 1:00, alas 12 pa lang nasa trabaho na ako. Kasi bakit? Eh, hindi ako makapag-park ng ayos. Kasi ako tatawag pa dun sa, can you please park my car? Kasi hindi ko siya ma-park properly. At dumating ako, yung mga experience ko ngayon, hindi ko siya in-embrace agad. Kasi bakit? Nandito, Lord, eh, okay. Accountant sa Middle East, ayos ang aking sweldo. Tapos pagdating dito ay ganito. So hindi ko siya in-accept, hindi ko in-embrace agad yung pagbabago. Hanggang dumating ako sa point ng buhay ko na nag-aaway na kami palagi ni my dear. Lagi ko na yan isinisip. Dapat ikaw nandito Dapat ikaw ang mahihirapan, hindi ako. Dapat ako yung kasama ng mga anak ko. Amen. At dumating yung time na dry na yung spiritual life ko. Kasi bakit? Hindi ko na makuhang magpasalamat sa kung anong meron ako. Imagine, sa totoong buhay, di ba? Tinala ko ng Lord dito, pin-experience niya. 1 week pa lang, nagkatrabaho na agad ako. Pero bakit? Yung trabaho na yun, hindi ko siya agad na ipagpasalamat. So, here comes the time na sinabi ng Lord, check your heart. Kasi sometimes, yung dry season ng life natin is not because of the preacher. It's not because of the worship leader. It's not because the people around us. Sometimes, nakakaranas tayo ng dry season ng buhay natin because sa kung ano ang nasa laman ng puso natin. Sabi nga, always check your heart. Kung si Facebook nagtatanong, what's on your mind? Every time, tanongin mo yung sarili mo, what's in my heart? Amen? Sabi niya, si Pastor na nagpaparinig na naman sa akin. Oh, kasi bago ko ito na ituro, sabi ko, umiiyak ako sa Lord kanina. Kasi bakit ngayon din ako natamahan din ako din Amen. So, i-check natin and discover na kung ano pa yung mga kasalanan natin sa buhay natin na hindi pa natin na-confess. And we have to repent it. Sabi sa 1 John 1:9, diba? Ang Lord ay faithful and just to forgive us. So, kung may unforgiveness tayo, forgive. Kung nasaktan tayo, sabi niya, ang unforgiveness, hindi naman natin ito ibinibigay sa mga taong humihingi ng tawad. Ang unforgiveness, ibinibigay natin para sa sarili. Ang forgiveness, ibinibigay natin para sa sarili nating peace. Amen? Ang pangalawang season, the test and trial season. Sino may gusto nito? Amen. Amen. Sinabi lang ako, amen. Ako ayaw ko medyo na yan. Amen. So if you're going through some hard times in this season, know that God is with you in the midst of everything. Alamin mo dapat na nasa Diyos, nakasama mo ang Diyos sa lahat. And I know na napakahirap yung time na ito. Kasi bakit? Dito sa season na ito, may mga pagkakataon ng mga Kristiyano humihinto. Ikaw nga pag tinanong, nasaan si bro ganito? Nasaan si sis ganito? Nasaan si ganito? Nasa journey. Iba na ngayon ang ano ngayon, in English na lang, nasa New Zealand tayo. Ibigat natin, may pinagdadaanan. Ngayon din ang in English yung nasa journey. Nasa journey na para sa siya naman English. And God will reveal us kung ano yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi dito, Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not
give up. Amen? Sabi nga, huwag tayong sumuko. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mo naman ako bibitawan na. Sabi niyo, ako yung laging kapitan, ako yung huwag mong susukuan, huwag mong bibitawan. Especially sa season ng buhay ko na ganito. Amen. So tayo bilang magkakapatid, tayo ay magtutulungan. Sabi ko nga, walang ibang tutulong sa atin dito kundi ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Hindi lang, sometimes nga, kahit lumapit tayo sa family natin, sometimes hindi nabibigay ba yung tulong na kailangan natin. Pero always remember na meron kang pamilya sa pananampalataya na whatever happened, nandiyan siya para sa inyo. Sabi niya, huwag tayong mapagod na gumawa sa ubasan ng Lord dahil ang lahat ng pagpapagal natin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Ang pagpunta mo dito ng maaga, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Amen? Amen. So, unti-unti ka natin i-assess ang ating spiritual na buhay. Ang sunod na season naman is the busy season. Nung opening natin, medyo super busy tayo dito. Amen. Yung sabi nga nung dating mga huwag mo nung isama. Lagi ng puyat. Lagi ng gutom. Lagi ng ano. And kung dumating ka sa buhay, if you find yourself in a busy season, chase after God. Sabi nga, sometimes we are busy sa gawain ng Lord, pero nalileft behind ang Lord. Kasi sobrang pagod na pagod ang ating katawang panglupa sa pag-aayos ng maraming bagay. At dumating na sometimes we are already exhausted. Exhausted na tayo sa ating mga pinagagagawa. Ang sabi dito sa Matthew 11:28, "Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Recognize and organize kung ano ang kailangan mong i-priority. And sometimes, namamali tayo ng priority sa buhay natin. Always remember na ang Lord ay nandiyan, but our first ministry dito sa lupa ay ang ating pamilya. At dito ako medyo ng Lord na ay, alam mo yung pagdating ko sa sobrang busy ko, pagdating ko sa bahay namin, sa halip na ako'y makapagpahinga, lalong gumulong utak ko kasi sobrang kalat. Alam mo yun, yung parang, kasi bakit sobrang na-busy tayo. Tapos, dumating pa sa point na sobrang busy din sa trabaho, sa ministry. And na-left out ko yung mga anak ko, na-left out ko yung asawa ko. Pero biyaya ng Lord, ay ang aking asawa ay maunawain. Biyaya ng Lord. Ang aking mga anak ay maunawain din, kahit si Mama ay galit na. At salamat sa bawat isang kapatiran na minsan ay iyak na si Pastora, pero biyaya ng Lord, nandito tayo. Amen? Amen? Dahil sometimes na, kayo pagod na. Pero, dahil sa biyaya ng Lord, dahil sa bawat isa sa atin nagtutulong-tulong tayo, nandito tayo. Kasi dumating na din ako sa point na, alam mo yung gusto mo kunin na lahat, ako na gagawa nito, ako na. Pero ako na din, ano? And na-realize ko na, teka, marami akong kasama dito na gusto din at excited din mag-serve sa Lord. Kaya yun, napaka-importante ng division of labor. Kaya next week, mag-preach si Bro Ben. Sabi ko na, joke ka. May nililigawan ako mag-preach, ay ilan naman na diyan. Amen. Ang susunod natin dito is the season of waiting. Sino dito ang nasa season of waiting ng buhay niya? For sure, si Toti at saka si nandyan sa season of life na yan. Sabi niya dito,
Kung naghahanap ka daw ng partner, nasa season of waiting ka. Kung nag-aantay ka ng trabaho, nasa season of waiting ka. Kung nag-aantay ka ng variation ng visa mo, nasa season of waiting ka. Kung ikaw ay nag-aaral, nasa season of waiting ka. Kasi bakit? Ay, antay ka lang makatapos para ako'y magkatrabaho na. Pero ang sabi dito, habang nasa season tayo ng waiting, napapansin ninyo, parang dito masyadong matagal. Sometimes, ito yung season ng buhay natin na talaga namang, kailan ka? Lord, pag hindi mo pa talaga sinagot ang aking panalangin ng end of this month, wala, uwian na Lord. Lord, pag hindi mo pa talaga ibinigay yung hinihingi ko, Lord, wala. Ayaw ko na talaga, Lord. Lord, pag hindi ka pa sumagot sa mga panalangin ko, ayaw na. Amen? Kasi dito sa season of waiting, dito, binabago ng Lord ang puso natin. Amen. Kasi bakit? Ready ka ba sa pagpapalang binibigay niya? Katulad ng promotion, we are working hard para sa promotion. Pero, pag hindi iyan, pag hinug sa pilit ng promotion mo, anong nangyayari? Nagiging micromanage yung leader. Anong nangyayari? Minsan hindi nagiging siyang sa kanyang power. Nawawalan siya ng tiwala sa lahat. Kasi bakit? Ang alam niya, siya lang ang magaling. So dito sa season of waiting, dito ilalabas ng Lord yung puso mo. Dito pipigain ng Lord ang puso mo. Dito pupukpukin ng Lord ang puso mo. So ngayon, ready ka lang pukpukin ang puso mo. Amen. Wait lang, pastora. Pag-iisip ako muna. Amen? So dito sa season na ito, maraming Kristiyano yung nanlalamig. Dito sa season ng waiting na ito, maraming Kristiyano yung nawawala. Dito sa season na ito, maraming Kristiyano yung sa kanang babalik pag sinagot na ang panalangin. Sa kanang ikaw maglilingkod pag ayos ang lahat. Sa kanang ako magpapatuloy kung hindi makakompromise ang pamilya ko. Kung hindi makakompromise ang kalusugan ko. Kung hindi makakompromise ang trabaho ko. Sa season na ito, pwede mo ka makipag-argue, Lord, na, sige, Lord, mag-aantay ako, basta ko ang pakikialaman ito. Diyan ka nakikipag-battle sa Lord. O siya, sige, Lord, ako'y maglilingkod sa iyo kahit ako'y nasa season na ito. Basta ito, huwag mong papakialaman. Pag pinakialaman mo yun, ayaw ka na. Amen? Pero ang sabi ng Lord sa Psalms 37:3, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Nung season of waiting ko dito, nung makasama sila dito, talaga namang ilang beses na kami na nagsabi na, uuwi na. Isang taon pa lang, uuwi na ako dati. Hanggang umabot kami ng 2 taon, uuwi na ako talaga dati. Tapos hindi, break ulit. Hanggang 3 taon, uuwi na talaga ako. Hanggang yung 3 taon, sabi niya sa akin siya, uuwi na. Magbuka na ng ticket. Ang 2 taon. Hanggang 4 na taon, sabi ko, Lord, last na talaga ito, babalik na lang kami ng UAE. Biglang inopen ng R2021, biyaya ng Lord. Amen?
At doon ko nakita ang pagkilos ng Lord. Habang tayo ay nasa season ng waiting, umiiyak ako palagi sa Kanya, lumuluhod. Hanggang, sige na nga Lord, ayoko na. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako 7 days a week. For 2 years. Kasi bakit? Ayoko nang magantay Lord eh. Hindi mo naman ako pinakinggan eh. Alam mo yon? Pinagod ko ang sarili ko kasi bakit? Pag uuwi ako ng bahay, mag-iisip ako. Pag uuwi ako ng bahay, mag-aaway lang kami ni Maydin kasi nahihirapan ako. Dapat ikaw ang nahihirapan, hindi ako. Imagine, for 2 years, wala yun. Walang putol yun. Pag merong holiday, sasabihin sino pumasok ng holiday, double pay yun eh. Ang trabaho ko ng 3. O, saan pa kayo? Saan pa kayo? Sa meron akong yung sa office, tapos nag-overhead pa ako, meron pa ako yung sa dollar shop. Yung nag-arrange ng mga item. Yun. Tapos sa buheba, yun naman yung mga batang, mga special kids. Na pag nagsabi yung kahit Pasko, bagong taon, pag sinong gustong pumasok lahat, ako lagi. Pag may kulang na tao, ako lagi yung tinatawagan. Kasi bakit? Alam nung Pasko, hindi ako tatangke. Imagine pagkatapos ko ng opisina, pag sinabi nung sa buheba, kailangan natin ng from 9 to 11, kukunin ko pa rin yun. Yun ang yung season of waiting ko, ang ginawa ko, nagtrabaho ako. And deep inside my heart, nagagalit ako sa Lord kasi bakit? Hindi naman nagagalit, nagtatampo. Napatagal mo ka, ang sabi mo sa amin, dadalhin ko kami sa lupang ipinangako mo, kung saan namin mararamdaman na kami magkakasama, at mararanasan namin ang pagpapala mo. Ay bakit ka? Hindi ko nararanasan din sa New Zealand. Yung excited ka na nasa UAE ako, grabe ang deklarasyon ko, Lord, in the mighty name of Jesus, matindi ang gagawin mo sa amin sa New Zealand. Pagdating dito, wala. Iba. Sa ibang paraan niya ako tinuruan. Amen? At sabi ko nga dun sa 2 years kong nagtatrabaho ng 7 days a week, biyaya ng Lord, pinupuntahan ako ng pastor. Sabi niya, ito na may magpahinga. Ito hindi kailan ka gawin kakanta sa worship team. Hanggang doon na hindi pastor. At unti-unti, dumating na ako sa point na, hindi ko na talaga ito kaya doon. Give up na ako. Pastor na ako na yun, Sabi ko, Lord, hindi ko na ito kaya. Hindi ko kaya magtrabaho pa ng 7 days a week, 24 hours a day. Hindi pala kaya ng powers ko. Alam mo yun, nakikita na lang ako ng mga kasama ko, paglabas ko sa kwarto, maliligo. Paglabas nila sa kwarto nila, wala na naman ako. Kasi bakit? Kaysa mag-isip ako ng mag-isip, pagunin ko na lang yung sarili ko. Amen? At dumating ako sa point na hindi, pag ito, wala pa talaga, babalik na lang kami ng UAE. At sabi namin mag-asawa, sige, nag-iiyak kami. Basta tayo magkasama yan sa At yun, to make the long story short, nandito ako sa harapan ninyo at napagtagumpayan ng season of waiting ng buhay ko. Amen. Kasi bakit? Ay di ko nga kayo umuwi, hindi ko nakilala ang kagaganda at kagagwapo ko sa akin. Diba? So sometimes, pag pala tayo bumitaw dun sa season ng buhay natin, yung pag-isang hakbang mo na, answered prayer ka na pala, ay tumalikod ka pa. Yung isang hakbang mo na lang pala, ay tumalikod ka pa. Ay di ka, kung hindi tumalikod, ay hindi ninyo nakita yung mga kasama ninyo iyan dito. At since napagtagumpayan natin ang waiting season ng buhay natin, ito yung
pinakamasaya. The answered prayer season. Di exciting? Yung unti-unti mo na nararanasan yung iniluha mo, ipinanalangin mo, yung muntik mo ng bitawan, sinagot ka na ng Lord. At ang sabi dito sa Mark 11:24, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received it, it will be yours. Alam mo kami kayo nandito ngayon kasi may nanalangin sa inyo. Amen. Naniniwala kayo na kanina, sabi ng Lord ay, ikaw ay pinalad siya. Kahit di kayo nantok ay bago na. Di kayo magsimba. Sino dito yung mahal pumatanay? May simba pala. Sabi ni Sis Glenda, sabi niya, alam mo mga pastora, nagulat talaga ako. Di ka? Kasi bakit? Ang Lord, gigisingin eh. Pag sinabi ng mga nananalangin ng angels of the Lord, ang mga tulog na kaiyan, ay gisingin mo na in Jesus' name. Ay gisingin. Ha? Nasobrahan sa akin. Ang biyaya ng Lord, ang first honor natin ngayon, si Bro Rapi. Bro, first honor na ngayon, ano? Sobrang first honor din na pastoral. Ano ako? Reporting yung duty na ako, pastora. Sabi ko, wala lang sila Bro Jerry, ah. Nandun mo yung asawa ko, nandun na din ho, may pinagbumangaan. Imagine, report yung duty. So, ganun tayo, diga? So, ibig sabihin, yun ang ating sikreto, lahat tayo. Mananalangin angels of the Lord. Isingit mo ka kung mga tao magsisimba ngayong araw na ito. Talaga naman. Amen. Sabi ko sa nanay, pag-gising, dapat kasi 2 hours tayo, dati. Kanina ba kita ginigising alas 7. Amen. So, ibig sabihin, dito sa answered prayer ng sa season ng answered prayer, dito mo mararamdaman yung joy. Dito ka manalo maa-amaze sa Lord. Grabe. Pag tumalikod ka, tingnan mo yung likod mo. Sige nga, likod ka na yun na yung narating. Nandito ka na sa Rolliston. Likod ka pa dati sa Christ Church. Nandito ka na sa Rolliston. So, ibig sabihin, pag linlingunin mo yung pass mo, ang layo mo yan. Dati-dati lang na, bigat. Dati pag tinignan mo si ganito, siya, nagsasalita pala yun. Akala ko hindi. Bakit? Kasi pag lumingon ka, pag nilingon mo yung yung iyong pass, ay hindi na lang, huwag mong bitbitin. Kasi bakit? Doon sa pass mo, nakita mo kung paano sumagot ang Diyos sa mga panalangin mo. Amen. Napakarami dito na answered prayer. Kung mga katabi natin ay answered prayer natin. Amen. Yung tatlo, sige, bibigyan namin kayo ng answered prayer, banda-bandalihan. Katabi na din sila mga minsan. Amen. So, ibig sabihin, ang ating pamilya, ang ating mga kasama ngayon sa buhay, yan ang sagot sa panalangin mo. Amen? Irene is calling. Amen. So we have to be thankful na ang ating mga kapartner, ang ating mga asawa, ang ating mga anak, answered prayer natin at answered prayer din nila tayo. Sabi nga, it's always two to tango. Hindi ka pwedeng sumayaw ng wala lang. Amen. So, diba, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. At after the season of waiting, sa pinakamatagal, sabi dito, answered prayer na ako, Lord. Minsan, magtatawag tayo dito ng magpapatotoo. Gusto rin nyo yun? Yung kasarap ka na may mag-testify dito at sabihin na, grabe,
sumagot ang Lord sa mga panalangin ko, Pastora. Sumagot ang Lord sa panalangin namin. Marami kaming project. Sumagot na ang Lord. Nagre-redundant sa company namin na yung biyaya ng Lord na-extend. January daw ulit ang finance. Pero di natin tinatanggap yun kasi bakit? May plano ang Diyos sa atin. At sabi nga, just embrace the season na mayroon ka ngayon. Huwag mong takasan. Huwag mong layuan. At huwag mong anuhan. Huwag mong yung hindi mo iminamind. Anong tawag doon? Parang sa season na? yung parang nonchalant ba ang tawag doon in Gen Z. Di ba? Yung just embrace it. Just embrace that season ng buhay mo. Kasi may magandang plano ang Lord sa buhay mo. Sabi nga, change is the only constant in life. Naniniwala kayo? Ibig sabihin, yung pagbabago, yan lang yung pwede natin sabihin na ito lang yung constant. Parang si perfecto. Diba? Walang perfect, kundi yung pangalan na perfecto. So parang ito din yun. Change is the only constant in life. So you should learn how to embrace that change sa buhay mo. Next, and then itong application natin. In season of change, trust God with your future. So kung dumadaan ka sa pagbabago, ang sabi dito, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Sabi nga, if you're in the unwanted season of your life, ang sabi dito, just kneel down and pray. And entrust everything sa Lord. Kasi bakit? Wala tayong kayang gawin eh. Kahit magplano tayo ng maraming bagay, at the end of the day, kung hindi ang kalooban ng Lord, kahit napakaganda ng plano mo, hindi yan mangyayari sa buhay mo kung hindi yan kalooban ng Lord. Kasi pag pinagdiinan mo, pinagtultulan mong gawin iyon, at the end of the day, magugulat ka na, nasa wrong way ka na. Ang sabi dito, number 2, in season of change, walk by faith and not by sight. Amen. Kasi bakit? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, for we walk by faith and not by sight. Kasi dito sa season ng change ng buhay natin, kung hindi ka mananampalataya na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, for sure, ayaw mo ng pagbabago. Kung hindi ka naniniwala na may plano ang Diyos sa buhay mo, for sure, ang change, napakahirap niyan. Pero ang sabi natin, parang yung pagbubukas natin din eh, diba? We are walking by faith and not by sight. Kasi bakit? Unang-una, ang Lord lahat ang magpo-provide. Ang Lord ang magdadala. Ang Lord ang mag-i-increase sa atin. Not only yung bilang natin, pero yung spiritual natin, napaka-importanting na i-increase. Ang pangtatlo, in season of change, cling to who is unchanging. Tingnan mo nga yung katabi mo, unchanging kayo yan. Amen. Sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So kung mayroong isa na sasabihin natin na hindi magbabago, ano man tayo,
Mabuti man tayo, maging masama man tayo, sumunod man tayo, hindi man tayo sumunod, ang Diyos ang hindi magbabago sa iyo, kapatid. Because He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung mag-link ka, mag-link tayo sa Lord. Hindi sa kung anong meron tayo. Hindi sa kung anong pagpapala meron tayo. Kasi apart from Him, we are nothing. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kaganda, kaliksi, pag dumating ang point ng buhay mo, na ginagawa mo ng lahat ng bagay dahil kaya mo, magugulat ka na lang isang araw, pagod ka na. Magugulat isang araw, exhausted ka na. Magugulat ka na lang isang araw, ayaw mo na. Kung bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos, kung bakit tayo patuloy na may joy, kasi bakit? Sabi nga, ang pinaglilingkuran natin, hindi yung mga katabi natin. Hindi si Pastora Jaja. Hindi kung sino. Kung bakit tayo nagpapatuloy, kasi bakit? Dahil sa Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. Amen. So ito ang challenge ng buhay natin ngayon. What season are you in? Anong life season mo ngayon? Siya, Pastora, ako ay nasa dry season ng aking buhay. Pastora, nandito ako sa trials and tests ng aking buhay. Siya, Pastora, nandito ako sa season ng buhay ko na medyo ako busy. Pastora, nandito ako sa season ng buhay ko na ako'y nag-aantay. Pastora, nasa season ako ng buhay ko na puro answered prayer ako. Amen? Kagandang sabihin dito na, Lord, salamat sa mga panalangin na kinatugon mo. Kasi bakit? In the season of waiting, diyan ka matututong lumuhod. Diyan ka matututong tumawag ng totoo sa Lord. Sa season ng buhay mo, diyan ka magsasabi na, Lord, wala na akong kayang gawin. At ito ang sinasabi ng Lord, maging totoo tayo sa sarili natin. What season are you in ngayon, kapatid? Anong season ng buhay mo meron ka? Kasi bakit? According to your season, God will move in your life. Amen. Kung sasabihin mo na, Lord, nandito ako sa season ng answered prayer ko, pero ang totoo, ang puso mo wala dyan sa season na yan. Paano kikilos ang buhay, ang Lord sa buhay mo? Kung sinasabi mo ngayon, Lord, nandito ako, Lord, sa season ng buhay ko, na puro testing, puro trials. Ang sabi ng Lord, anak, just hold on. I'm working on it. At kung nasa season ka naman ang buhay mo na, Lord, super busy ko. Hindi ko wala akong time sa ministry. Ang sabi ng Lord, okay lang yan, anak. Amen? At kung nandito ka naman sa season ng buhay mo na, gosh, Lord, nag-a-attend ako, pero bakit hindi ko maranasan ang pag-kilos mo sa buhay ko? Kung yun ang season ng buhay mo, just be true to yourself. Sabi nga, walang ibang kayang kumilos sa buhay mo, kundi ang Diyos. Amen? At kung hindi mo yan ipagkakatiwala sa Diyos, na buhay, hindi siya kikilos sa buhay mo, kapatid. So this time, as we close our eyes, I encourage everybody, just close your eyes. And I encourage everybody na ikaw mismo ang magsabi sa Lord, Lord, ito ang season ng buhay ko ngayon.
Nourish me. Lord, nandito ako sa season ng buhay ko na I've been through with tests and trials. Sabi niya, walang madali sa pagsiserve sa Lord. Pero, if we endure all that suffering, ang Diyos ay tapat sa buhay mo. At kung nasa season ka kapatid ng buhay mo, na nasa waiting ka, ang sabi ng Diyos sa iyo, anak, magtiwala ka kasi may inihanda akong magandang bagay sa iyo sa lugar na ito. Amen? At kung ikaw naman ay nasa season na super busy ka, okay lang din yan. At lahat kami, Lord, sa lugar na ito ay nag-aantay ng season, Panginoon, sa mga kasagutan mo sa aming mga panalangin. Lahat kami ay nag-aantay, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga kapatid, makakamove lang ang Lord sa buhay mo kung magiging totoo ka sa Kanya. Hindi kayang kumilos ng Lord sa buhay mo kung hindi mo siya pahihintulutan. Hindi ka kayang pag-uwi ng Lord kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon. Hindi kayang sagutin ng Diyos ang mga panalangin mo kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na sagutin ang panalangin mo. Kaya ito ang sabi ng Lord sa atin. Dumaraan man tayo sa pagbabago, hindi man tayo ready sa pagbabago, nasasaktan man tayo sa mga pagbabagong pinagdadaanan natin, nalulungkot man tayo, na-overwhelm man tayo, hindi man tayo ready sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, ito ang pangako ng Diyos sa atin. He will give us grace. He will give us peace. He will give us His love. He will give His encouragement. He will give us the strength to pursue yung mga bagay na nais niyang gawin sa buhay natin. Amen. At ang bawat isa sa atin magiging ready na sa season ng answered prayer ng buhay natin. Sino ang excited doon? Sino ang gusto maranasan ang season ng answered prayer ng kanilang buhay? Hallelujah! Amen! Excited na tayo. At habang tayo ay excited na dun sa season na ito, lahat tayo tumayo. Lahat tayo ibigay natin yung the best na pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige, come on. Lalapit tayo sa Diyos. Yung totoong paglapit. Yung totoong pag-awit. Amen. Yung totoong pagkanta. Yung nagmumula sa puso mo. Amen? Pinapupurihan ka ng bagong sasamang tanging nalang minsan pa pinupuri ka namin o
Lord, we praise your holy name, Panginoon. Lord, patuloy ka namin itinataas. Patuloy namin niluluwalhati ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Patuloy kaming magtitiwala. Patuloy kaming aasa, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na mananalig na anuman ang season ng buhay namin, kasama ka namin. Na anuman ang season, Panginoon, na meron kami, Father God, you will never leave us nor forsake us. Na anuman ang season, Panginoon, na kinaharap namin, God, we will be grateful kasi alam namin, kasama ka namin, Panginoon. At Lord, sa bawat isa namin kapatid sa lugar na ito, ano man ang season ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord, ito ay kakatagpuin mo, Panginoon. Ito ay kakatagpuin mo at sabay-sabay kaming magagala sa season, Panginoon, kung saan sasagutin mo ang lahat ng dalangin ng aking mga kapatid sa lugar na ito, Father God. Maraming salamat. At tunay nga, Father God, sa iyo namin, ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang pagsamba, at ang lahat ng anak ng Diyos na ready na sa season ng answered prayer ng buhay nila ay sumagaw ng malakas